Hi guys! What's up? And welcome to my safe space. And for today's video, ang pag-uusapan naman natin is kung paano ka mag-apply ng Korean visa as a Philippine passport holder. Okay, so alam naman nating lahat na sobrang sikat ngayon ng K-pop, ng K-drama, ganyan. Kaya naman marami sa ating mga Pilipino na gustong matry at ma-experience ang Korea. Guys, disclaimer lang, ang ikakwento ko pala is kung ano ba yung mga na-experience ko, ano ba yung mga pinasa ko, at ano ba yung nag-upgrade sa aking mga application form, pati mga documents. Kasi yung una kong apply ng Korean visa is na-deny. So, noong July 2022, nag-try akong mag-apply nun. Isa akong employed individual. Wala pang Korean Visa Application Center nun. Direct sa embassy. So, na-deny ako that moment. Pero ngayon, guys, nakakuha ako. And nakakatuwa kasi before, meron akong traditional na employment. So, ibig sabihin, meron akong specific company. Pero ngayon kasi, freelancer ako, parang ganon, pero employed pa rin. Kaya medyo magulo. Pero i-discuss ko mamaya. Kaya nakakatuwa na ang galing, no? Kahit na hindi traditional yung employment ko, nabigyan ako compared doon sa mga dating application na sinubmit ko. So, ibig sabihin guys, sa mga freelancers dyan, sa mga walang traditional employment, may pag-asa pa at may hope pa para makakuha ng Korean visa. Okay guys, so yung ginawa ko kasi is DIY lang ako, diba? Nag-walk-in lang ako sa KVAC. So, itong KVAC is yung Korean Visa Application Center dito sa may Taguig. So, kung gusto rin ninyong mag-apply, pwede naman kayong mag-walk-in, pero meron din sila dun sa website nila, visaforkorea-mn.com. So, ilalagay ko dito. So, maganda yung website nila kasi pwede ka dong mag-schedule ng appointment, and of course, lahat ng details na kailangan ninyo, like yung mga requirements, yung mga form, nandoon sa website nila. Yung first pala guys, ang in-applyan ko is ordinary tourist. So, malalaman mo na halimbawa for business ka ba, for conference ka ba, iba siya compared sa mismong ordinary tourist visa. Okay, so pag-uusapan natin yung mga requirements as an ordinary tourist. So, C39. Okay, under category ng C39. For employed individuals, yung sinunod ko. So, yung pinakauna nilang requirement, guys, is yung application form. Yung application form is mada-download siya sa mismong website ng Korean Embassy. So, ililink ko rin sa baba kung saan nyo siya pwedeng makita. Pati yung mga ibang category, nandito rin. Yan. Okay, so kapag sinagutan niyo yung application form, guys, meron ding nire-require yung KVAC na Data Privacy Consent Form. So, i-make sure ninyo na kalakip ng application form ninyo is meron din kayong nasagutan na Data Privacy Form. Okay, yung next is, dalawa na yan, diba? Yung next is yung picture. So, yung picture natin, guys, is yung size na kailangan is 35 by 45 mm or 3.5 by 4.5 centimeters. So, alam naman na nila yon. Siguro nagre-range yung price niya from 150 pesos to 200 pesos. Depende na lang sa kung anong studio yung mapipili ninyo. Pero, ang kailangan is white background and then clear yung face ninyo. Walang mga kung ano-ano. Yung next na requirement is yung passport. So, again guys, ulit-ulit kong sinasabi, kapag mag-a-apply ka or magpupunta ka ng ibang bansa, mas maganda na yung passport ninyo is valid within the next 6 months. Okay? And then after nun is, isi-xerox ninyo yung bio page ng passport ninyo. So, ano ba yung bio page? Yung bio page, nandun yung parang, alam niyo yung page na nandun yung picture ninyo, yung address ninyo, tapos merong pirma, yon. And then, yung next na requirement, eto na, medyo padugo na ng padugo, is yung mga valid stamp ng OECD countries. So, merong website
dito, ililink ko na lang sa baba, andyan yung listahan ng mga OECD countries. So, isasama mo yun sa application ninyo kapag meron kayong valid visa or meron kayong nagamit na visa for the last 5 years. Kasi pati yung entry stamp nung pumunta kayo dun sa OECD country na yon, kasama rin siya. So, personally, yung sa akin guys, meron akong stamp ng USA, pero yon 2018 pa siya. So, hindi na siya pasok sa 5 years. Pero sinama ko pa rin. And then, yung second na OECD ko is Japan. Recent lang yon. So, kasama naman siya talaga dun sa passport ko. Sinerox ko lang din siya. So, yun. Pero maraming nagsasabi na ang Korea daw is hindi na nila masyadong ina-acknowledge yung visa ng Japan. Kasi backstory lang, meron daw incident na yung mga Pilipino na mimeke ng Japan visa. And yun nga, kagaya rin na sinabi ko sa Japan vlog ko, nung pumunta ako doon, yung immigration officer ng Japan talagang chine-check niya. So, hindi ko talaga sure kung may mga gumagawa pa rin ng ganon hanggang ngayon. Next na requirement is kung meron kang PRC or IBP na ID. So, isi-xerox mo yon back to back. So, yung sa akin guys, meron akong PRC. Tapos, meron din kasi ngayong simplified na process. Pero hindi yun yung ginamit ko kasi hindi ako kasali. Yung profession ko hindi kasali doon sa mga profession na eligible sa simplified process. Pag-usapan din natin since nabanggit ko merong simplified process. Kung meron din kayong mga credit card, yan, meron din silang separate na simplified process dyan. Alam ko pag mga BDO Gold, tapos may mga specific tier, hindi na kailangan magpasa ng mga financial documents. So, ang pag-uusapan natin guys is yung regular processing kasi yun yung ginawa ko. Pero ililink ko dito sa baba kung saan nyo makikita yung under simplified process. After ng PRC and IBP card is merong kailangang original copy ng COE. Tapos guys, gusto ko rin i-take note na itong COE na to, pwede ba yung digital signature or kailangan wet signature? So, nakikita ko yun, may mga questions na ganon. Yung sa akin guys, digitally signed, pero tinanggap siya. Pero, make sure na kompleto yung details. Kasi ito, yan, yung mga listahan dyan, yan yung requirements ng Korean Embassy na dapat nakalagay sa COE nyo. Kapag may kulang dyan sa isang yan, most likely kailangan yung gumawa ng cover letter at i-explain kung bakit may kulang sa COE ninyo. Yung next is original bank certificate. So, itong bank certificate natin guys, nakukuha siya sa mga bangko and usually naka-address ito sa mismong Korean Embassy. Tapos guys, gusto ko rin i-take note na kailangan yung kukunin ninyong bank certificate is merong 6 months worth of ADB. So, ano ba yung ADB? ADB is average daily balance. Ganito kasi yan. Usually, yung mga visa, nagre-require sila ng ADB para makita nila kung magkano talaga yung laman ng bangko ninyo. Ang nagko-compute niyan guys is yung mga bangko. And usually, minsan kasi malaki yung pumapasok na pera, 'di ba? Pero wini-withdraw rin kaagad ng iba or nililipat sa ibang bank, ganyan. So makikita doon na parang mababa yung ADB compared sa mismong current balance. So, isa sa mga red flag na nakikita ko usually regarding sa ADB is kapag sobrang layo ng current balance doon sa ADB. So, more or less kailangan medyo magkalapit sila. Pero syempre, lahat ng desisyon is discretion ng consul. Okay? So, sila pa rin ang magde-decide kung mabibigyan ka ng visa or hindi. Syempre, nandun ka naman na sa bangko. Kumuha ka na rin ng bank statement. So, itong bank statement, guys, kailangan is meron kang 3 months. Ito naman, chine-check ng mga consul
yung labas at pasok, kumbaga cash flow ng pera ninyo. Kasi merong iba na ang taas nga ng ADB niya, ang taas nga ng current balance, pero makikita mo sa bank statement, pinasok lang siya one time, big time. So, usually mga ganon, tinitignan nila parang red flag. Kasi ang gusto nila is consistent na may pumapasok or may lumalabas doon sa bangko ninyo. And then, yung next is yung ITR 2316. Okay, so ito na, ikikwento ko na. So, sabi ko kanina, diba guys, hindi traditional employment yung sa akin. So, usually, halimbawa, ngayon, year 2024, 'di ba? Ang available na ITR is yung nakaraang year, which is 2023. So in my case, nag-resign kasi ako ng January 2023. So kung titignan mo, yung form 2316 ko is 1 month lang. 'Diba? Almost wala akong ITR kung tutuusin. Kasi 1 month lang yun. Tapos digitally signed lang din siya from my previous company. So, ang ginawa ko guys, para ma-address ko yun, is nagdagdag ako ng cover letter. So, itong cover letter guys, marami nagtatanong, kailangan ba lagi may cover letter? For me, hindi. Okay? Kasi, nung last application ko, which is yung na-deny, gumawa rin ako ng cover letter ko nun. And explain ko doon kung bakit gusto kong pumunta ng Korea. Nilagay ko doon kung ano yung trabaho ko, kung ano yung mga bansa na pinuntahan ko. Pero complete requirements ako nun. And na-deny ako. Yung ngayon, direct to the point, nagbigay ako ng explanation. Bakit? Ito lang yung ITR na meron ako. Kailangan bang mag-attach? Kailangan bang mag-attach ng itinerary? So, sa akin kasi, yung cover letter na ginawa ko guys is naka-indicate na doon kung ano yung mga plano kong pasyalan. Pero hindi siya yung detailed, kagaya ng sa Japan, na merong day 1, day 2, day 3, day 4. So, hindi siya requirement. Pero syempre, kung feeling ninyo, makaka-add yun sa inyong application para maging mas matibay, mas malakas siya, pwede nyo namang gawin. Pero, depende rin kasi sa Korean Visa Application Center kung i-attach nila or tatanggalin nila. Gusto ko lang din i-note guys na ang visa application form kailangan is naka-print ng A4 size and dapat computerized. So, sabi nila yung iba, natanggap yung sa akin kahit na handwritten, ganyan. Hindi ko yun ina-advise kasi meron ako nakita na post sa parang mga group, Korea Visa Update, mga ganyan, na group sa Facebook, na merong nakapaskil mismo sa embassy na nakalagay na dapat computerized. So, kung sasagutan nyo siya, pwede mong i-edit yung PDF, okay? Or pwede rin sa Word, tapos i-convert nyo ng PDF. Kasi kailangan 5 pages ata siya. So, yun. Gusto ko lang din i-take note yun, na ganun yung process. So, yun lang guys. If you like my videos and nakakatulong sa inyo yung mga ginagawa ko ng mga guide, mga practical, nakaka-relate kayo, please like and subscribe and thank you for watching.